Magandang araw mga kabopols. Kapag sinabi mo sa mga ibang lahi tulad ng Indian, Pakistani, Nepali at iba pang bansa lalo na sa South Asia na marami sa mga Pilipinong kababaihan ay may anak pero hindi kasal, madalas silang nagugulat. Sa kanila, parang tabu o halos imposible ang ganito. Pero sa Pilipinas, tila normal lang ang pagiging single mom. Ang tanong, bakit? At anong meron sa kultura natin na nagdulot nito? Bago ko simulan tong paksang to, lilinawin ko lang, walang duda na kaya ng babae magpalaki ng anak at ang mga nanay na solo, saludo ako sa inyo. Pero yung idea na hindi na kailangan ng lalaki o tatay sa pagpapalaki ng anak ay sadyang napakalaking kabopolan kasi mas malaki ang tsansang maging buo, matino at may matibay na pundasyon ang bata kapag may nanay at tatay na parehong responsable. Hindi ko sinisiraan ang single moms, bagkus ang talakayan na to ay sinasagot lang ang tanong at iniisa-isa ang mga salik kung bakit ang daming single moms sa Pilipinas. Kung na-offend kayo sa mga nabanggit, pasensya na, pero masakit talaga ang katotohanan. Una sa lahat, kahit Kristiyano tayo bansa, hindi ganun kastrikto ang simbahan. Kumbaga relihiyoso sa panlabas pero sobrang liberated sa aktwal. May maluwag na pananaw sa premarital sex o pagtatalik bago ikasal, lalong-lalo na sa mga syudad. At hindi tulad sa South Asian countries na may arranged marriages, dito sa atin mas nangingibabaw ang romantic o love marriages o yung personal na pagpili ng mamahalin. Bukod pa dyan, walang sapat na edukasyon sa relasyon, contraception at responsibilidad. Kaya maraming nagmamahalan at nagsasama kahit hindi kasal. Pero kapag nagbunga ng anak, biglang nawawala si lalaki. Pero teka, may single mom din naman sa South Asia. Pero bihirang-bihira mong makita, marinig o mapag-usapan. Hindi dahil wala sila, kundi dahil itinatago sila ng lipunan. Sa mga bansang gaya ng India, Pakistan at Bangladesh, ang pagiging single mom ay halos parusa sa reputasyon ng buong pamilya. Itinuturing itong kahihiyan, kasalanan o kabiguan. Madalas ang babae ay pinipilit na pakasalan ang ama ng bata. Sa Pilipinas, dahil mas bukas ang mga tao sa premarital sex, PDA at love-based relationship, karaniwan sa atin ay merong kaisipan na live-in muna bago kasal. At idagdag pa dyan ang pagpigil ng simbahang Katolika sa paggamit ng contraception. At ang resulta, mas mataas ang tsansa ng maagang pagbubuntis na walang kasamang legal o moral commitment. At pag nabuntis ang babae, madaming lalaking bopols ang tumatakas sa responsibilidad, walang paninindigan at walang konsepto ng pananagutan, habang ang babae ang naiiwan sa lahat, anak, trabaho at pag-aaruga. Ang pagiging single mom sa Pilipinas ay hindi palaging resulta ng maling desisyon. Kadalasan, bunga ito na isang kulturang sanay sa takas, hindi sa tapang. Sanay tayo na babae ang sumasalo ng lahat, habang ang lalaki ay malayang lumalayo, walang batas na humahabol at madalas walang konsensyang gumigising. Ang tunay na lakas ng pamilya ay galing sa pananagutan, respeto at pagkilala sa papel ng bawat isa. Kung hindi natin itutuwid ang maling kaugalian, bawat henerasyon ay paulit-ulit na mananagot sa kasalanan ng mga lalaking tumatakbo. Hanggang sa muli mga kabopols.